So hello mga ka-chillax, nagbabalik tayo ngayon sa EV Supreme dahil meron silang i-unboxing na pinakabago, pinakamalupit na pedal assist bike. Kaya alamin na natin kung ano yun. Let's go! Okay guys, so thank you for joining with us today. So marami nag-aabang nito. Right now, we're going to unbox our Coswheel R19. Our first ever electric bike. And yung electric bike na ino-offer ng Coswheel. So let's go! So ito yung itsura niya pag nasa box. Yan. So protected, very much protected yan ng mga foam. So ito yung mga gamit niya, ito yung mga freebies, no? So meron siyang kasama bike lock, tsaka phone holder. Tapos dito sa mga box na to, dito yung mga charger niya. Charger, basic tools, tsaka mga manual. Yan. So ito naman yung battery niya. This one is 72 volt 40 Ah lithium ion battery. So ganyan siya kalakas. Yan. So fresh na fresh ang ating Coswheel R19. Yan. So itong Coswheel R19, meron naman siyang 6,000 watt motor. So hub drive siya. Pero medyo malakas yung kanyang power. Meron itong 120 Newton meters of torque. Tapos yung top speed naman niya nasa 80 kilometers per hour. Yun. So ganun siya kalakas. Itong battery naman niya, 72 volt, 40 Ah, no? So that's good for up to 120 kilometers. Wow! In one full charge. Yan. So, meron din itong 19-inch tires, no? So kaya siya tinawag na Coswheel R19. Yan. So ganyan siya kalupit. Tapos meron din tong braking system, naka dual piston hydraulic brakes na to. Tapos yung kanyang suspension naman sa front, inverted na may Tucson na brand, no? So I think medyo branded. Bago, adjustable din yung kanyang front suspension. Naka-hydraulic din yung kanyang front suspension. Hydraulic damping. Na Tucson yung brand niya. That's race grade suspension. Then yung rear, ganun din. Adjustable din yung kanyang rear. Naka-monoshock siya dito. Pero adjustable din siya. So ganun kaganda yung ating Coswheel R19. So lahat sir pala ay adjustable, no? Yes, adjustable. Galing. Yan. So dito nga pala kasama natin ngayon si ka-chillax. Yo. Nagre-record din, nagla-live din sa atin. Wow naman! Wow! Wow! Yan. So medyo mas mahirap siyang i-assemble compared dun sa iba nating Coswheel, no? Kasi yung sa mga mechanism niya mas komplikado. Pero kayang-kaya, kabisado ni Kel yan, yung ating technician. Yan. Tsaka ang isa nga palang nagpapa-unique dito sa Coswheel R19 is yung kanyang pedal, no? So ito lang ang nag-iisang dirt bike ngayon na merong pedal or pedal assist system, no? So that makes it more road legal, no? So pwede siya sa mga bike lanes, pwede siyang gamitin sa mga bike lanes. Sana all. Wow! Pero syempre, pag nasa main road lang tayo, make sure to wear a helmet. Tsaka yung speed natin, let's limit it
to 30 or 40 kph para safe din dun sa mga gumagamit ng bike lanes. Pero pag nasa vicinity nyo naman na kayo, nasa village or nasa community, yan, pwede nyo siyang gamitin for recreational use. Tsaka maganda rin to for mga nagka-camping, no? So saktong-sakto to. Yan. And then later on, i-mention ko yung price pala nitong R99. Marami rin nag-aabang yan. So magugulat kayo kasi sa level ng mga dirt bike, medyo maganda yung pricing ng ating Coswheel R19. Tapos ito, naka-NFC na nga rin pala siya. No? May access din to sa mobile app, no? Smart BMS. Naka-smart BMS na rin to. So kaya nyo ma-access, kaya nyo ma-check yung battery percentage niya sa mobile app. Sir, again sir, yung mga basic specs natin yan. Basic specs, no? So meron tong 6,000 watts rear hub motor. Tapos yung battery naman niya, meron siyang 72 volts, 40 Ah na lithium iron phosphate. So that's good for up to 120 kilometers of range in one full charge, no? Tapos yung top speed naman niya, up to 80 kph. Bilis, Tapos yung torque naman niya, nasa 120 or 140 newton meters of torque, no? So ganun siya kalakas. Well, sir, ng load capacity niya? Load capacity nito is 200 kilograms. Grabe, Tapos no? medyo mahaba rin yung seat niya, no? Kung mapapansin nyo. Pwede yun sir, may angkas, no? I think so. Parang mahaba, eh. Siguro kaya mag-angkas ng medyo bata. Basta pasok sa ano, no? Sa load pasok. capacity. Yes. Para safe. Tsaka it's really meant for off-road. So makikita nyo sa gulong pa lang niya, no? Off-road tires yan, no? So sobrang kapal. Sporty. no? Sporty yung datingan ng ating Coswheel R19. Yan. Tapos yung body frame naman niya, it's very common for Coswheel products, no? Since we're leaning towards the premium classification, yung kanyang frame is naka-aluminum. Aluminum na. Kaya medyo magaan, Mas tsaka magaan. hindi siya kalawangin. Ayun. Yan. So, yangat na yun. Sir, sa battery niya, gaano katagal ang kanyang charging time? Yung charging time na to, I think it's around 4 to 5 hours din. Or baka nga 3 to 4 hours na. Actually, hindi pa namin sure, no? Pero malalaman namin once. Pero ano yun sir, yung ano pa rin, no? Yung parang rapid charger din siya. Yes, oo. Katulad ng iba. Fast charger naman Fast siya, yung charger. kasama niya. Ang bilis eh. Yan. So, ganito kakapal yung kanyang suspension Grabe, no? sa harap. Yan. Inverted yan. Tapos, Tucson yung brand. Kanyang suspension. Naka-hydraulic na rin yan. So, na-adjust siya. Yun ang maganda. Yan. So, ganito kataas yung ating Coswheel R19. No? So, I'm around 5'6" in height. Pero I think kaya nito. Kaya ko to. No? So, hindi siya ganun kataas, hindi rin siya ganun kababa. Yan. Tsaka, napakalambot ng kanyang seat. So, very comfortable. Laki ng ground clearance Taas, niya. no? No, just to give a brief history about the Coswheel R19. No? So, this was launched by Coswheel roughly around third quarter last year, third or fourth quarter last year globally. And then it just came here since we are the exclusive distributor of Coswheel products here in the Philippines, no? So, we're launching it early this year. No? Pero 2 years ago, pinag-uusapan na namin yan, ng global company. So, pinakitaan na nila ako ng prototype nito, nitong R19, at napakaganda talaga ng Grabe, design. ganda nga, ano? Oh, yan. So, habang binibuild nila tong frame na to, dinidesign nila yung frame,
pinakita na nila sa akin yung prototype. Sabi ko, Grabe, ganda. that's gonna be a big hit globally. Wow. And yun na nga, no? So, pinagkakagulahan to ngayon sa YouTube. No? So, if you search Coswheel R19, globally, marami kayong makikitang videos, no? Kasi, this is one of the most affordable electric dirt bikes na premium yung quality. No? That's around. No? Yan. Tapos, napakaganda rin ng kanyang performance. No? Sir, matanong ko lang, ilang units bang available natin yun? Actually, limited lang yung stock natin ng Coswheel R19. No? Nako. Pero don't worry about it kasi darating naman, mas marami pa tayong stocks na darating ng Ayun. ating Coswheel R19. At pwede rin kayo mag-pre-order sa amin. Ayun, pre-order na, no? Para sigurado, mukhang tingin ko lang sir, pagkakaguluhan talaga yan. Napakaganda. Yan, napakaganda. Napaka-unique nung kanyang design. Makikita nyo, di ba? Kasi yung ibang dirt bike na makikita nyo, colorful eh. Oo. Ito medyo masculine yung dating. oo. No? Since this is aluminum frame, gunmetal yung kanyang color. Gunmetal, no? ganda. So, sobrang ganda. And very low maintenance. No? So, imagine yourself going to camp, no, with this. Ganda. Head turner yan sir, ganda. Yan. Tsaka yung isang maganda dito is pag na-try nyo yung kanyang pedal assist system. No? So, ito lang yung dirt bike na mayroong pedal assist system. First na naman yun. Yes, so mastered na ni Coswheel yan yung pedal assist system. No? So, they incorporated this in their dirt bike. Tapos, dito nilalagay yung kanyang battery. No? So, ito yung kanyang battery cover. Yan, para protected siya. So, dito siya nilalagay. Dito naman yung kanyang wire. Tapos, ito yung kanyang headlight. Yan. So, very unique din. Ngayon lang ako nakikita ng ganitong headlight sa e-bike. Especially with Coswheel. So, mapapansin niyo sa Coswheel yung mga headlight. Minsan, they look the same no, sa different models. No? So, sa kanya, medyo unique yung design ng kanyang headlight. Actually, maraming bago dito. Pati yung LCD niya, hindi siya common for me. The brake, the Shimano shifter, common sa akin. Pero yung LCD tsaka yung ilaw, hindi. Yan. And the mechanism sa ilalim, lahat yan bago. Never pa gumamit yung Coswheel ng Tucson na front suspension. Tsaka yung ganitong type ng suspension, never pa. Even with the other top-of-the-line models, like Coswheel CT20S, hindi. Iba yung ginamit nila dito. Air-cooled na yung controller. Yan. Yun. So, sabi nga pala ni Kel, air-cooled na rin yung kanyang controller. Air-cooled. So, Nasa harap. yeah, meant for performance talaga siya. So, performance grade. Yan. Parang motor lang kila. Nalamig yung controller. Oo. Pang Stig. Ang sarap ipang outdoor nito. Yan, yung mga customer natin na nag-aabang dyan, sila Sir Alan, sila Sir Prince, ako, yung mga nag-outdoor dyan, tsaka nag-off-road, nako. Yan ang pinakakantay nila, ano? Mag-upgrade na kayo. Yan, si Sir Ben. Yan, inaabangan din ni Sir Ben ito. Yan, so, mag-upgrade na kayo. Yan, si Sir Ben nga pala, binebenta niya yung isa sa units niya, no? Yung either yung Coswheel T24 or Coswheel T16, no? Kasi gusto niya mag-upgrade dito. Yan. So, kung interested kayo, since wala na kaming stock ng T24 tsaka Coswheel T16, kunin nyo na yung kay Sir Ben. Maganda pa yun. Good condition Good pa. condition. So, yan. So, medyo makikita nyo na yung forma niya dito. Ganda. Halos buo na siya. Yung size ng kanyang gulong is 80 by 100 by 19. No? Off-road. Tubeless na ba ito, Kel? tube type. May tube pa. No? So, may tube pa? May tube pa siya, yes. So, hindi pa siya puncture-proof. Pero marami naman nabibili dyan sa Shopee tsaka sa Lazada. So, kung gusto nyo protektahan yung tube niya sa loob, yun.
pwede kami na yung magkakabit. So, kung babasahin niyo yung mga sticker dito ni Coswheel, no? So, dito sa taas, meron tayong sticker ng Coswheel. Tapos, dito may nakalagay Light Off-Road Vehicle, R19. Tapos, dito naman, High Speed Electric Bicycle. Yan. So, they're still classified as an electric bicycle. No? So, they're not electric motorcycle, kahit na medyo pang-performance siya. That's because of meron siyang pedal, tsaka may pedal assist system siya. Yan, so sasalpak na namin yung kanyang battery. Yan. So, yan. So, nakabit na namin. Tapos, meron siyang lock dito. No? So, kung makikita ninyo, meron siyang lock. Yun. Okay. So, yung Coswheel R19, meron ng customer na nag-avail dito. So, kaya nga pala kay Sir. Yan. Architect. Yan. So, siya yung unang nakabili ng ating Coswheel R19. Sinakay niya sa sasakyan niya, nagkasya naman. No? So, kahit na ganyan siya kalaki. No? So, congratulations to you, sir. Hopefully, na-enjoy mo yung paggamit ng ating Coswheel R19. Yan. So, nag-on na siya. Yan. So, activated na yung ating Coswheel R19. No? Siyang nakalagay na pass sa ilalim. So, meaning, pedal assist system. So, naka-park siya ngayon. Yan. Tapos, meron siyang odometer, 1.2 km. So, testing, for testing the unit. Tapos, meron siyang battery percentage by default na 63%. Yan. Tapos, try natin yan. So, try natin sa speed 1. Speed 1 niya, 40 kilometers per hour na 45, 46 kilometers per hour. No? Speed 2, uy, lakas. Lakas, oh. 70 kilometers per hour. Speed 3, 99 kilometers per hour. Ang galing! Ang galing! So, minaksa natin doon. Yan. Pero, syempre, realistically, pag kami nakasakay ito, hindi naman siya abot ng 99 kilometers per hour. So, babagsak yan ng 80, 85 kilometers per hour. So, yun yung performance ng ating Coswheel R19. No? So, torque yan, sir. Ha? Torque. Ano to? Malakas yung torque niya. Malakas yung torque niya. No? Pang-trail talaga. Pang trail talaga siya. So, it's meant for outdoors. No? So, yun. So, hindi naman na siguro tayo maghahanap ng mas mabilis pa dito. Medyo delikado na yun. No? So, medyo mabilis na yung 80 to 85 kilometers per hour. So, kung gusto niyo makita tong Coswheel R19 natin, so visit lang kayo dito sa main branch natin sa E. Rodriguez, sa Don Graciano Building, 1180 E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. So, makikita niyo yung unit nito dito. Naka-display siya. Try ko nga sakyan para makita kung gaano siya kataas. No? So, ako, 5'6" yung height ko, no? So, yan. Abot na abot siya. No? So, hindi siya mahirap sakyan. Hindi siya sobrang baba, hindi rin siya sobrang taas. No? Kasi maganda yung suspension niya sa likod. Yan. So, ganyan siya sa akin, sa height ko. So, kung medyo mas matangkad kayo, mapipicture niyo din yung sarili niyo. No? So, hindi naman din siya pangit tingnan kasi medyo mataas din siya. Although, kung medyo siguro masasabi ko at least 5'4" yung height. Kaya na to. Yan. Kasi medyo, hindi naman ako sobrang nakatiptoe. Nakatiptoe ako pero hindi pa siya sagad. So, kaya-kaya. Yan. Okay.
So, nakalimutan ko yung tanong ng marami. Magkano nga pala yung Coswheel R19 natin? So, yung SRP ng ating Coswheel R19 is 165,000 pesos. Yan. Pero, kung cash purchase tayo, meron tayong discount na 5%. No? Available din siya for PNB credit card, 0% interest up to 24 months. Or, kung via home credit naman, meron tayong 0% interest up to 18 months. So, yun yung ating mga promos. Plus, kung mag-a-avail kayo itong ating Coswheel R19, meron tayong mga freebies, no? So, because this is a special product that we have, mamimigay tayo ng t-shirt na Coswheel. Yan. Tapos, meron din tayong free na racing gloves. Then, meron din tayong free na bike helmet. No? So, bike helmet lang siya. Pero, Coswheel yan. Ganda rin. Nutshell na helmet. Ganda. Yan. Tapos, aside from that, may kasama siyang phone holder and bike lock. No? So, kompleto na kayo. No? So, once na bumili kayo nito, pwedeng nyo siyang gamitin kaagad. Kanyang charger. 84 volts, 6 amps. No? So, medyo ang 6 amps, medyo fast charger na rin yan. No? Mga 6 to 7 hours siguro yung full charge niya. Kasi medyo malaki yung battery niya. Nasa 40 amps yung battery niya. So, siguro mga good 6 to 7 hours yung kanyang full charge. Pero, like I said kanina, pati itong charger niya, bago. So, hindi siya common sa mga Coswheel na products. So, this means na medyo special talaga itong Coswheel R19. No? So, if you want to see our Coswheel R19, we're inviting you to visit us. No? Mas maganda siya makita in person. Mas maangas yung e-bike. No? So, visit us. So, at Don Graciano Build 1180 E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Tapos, yung price niya, ang SRP niya is 165,000 pesos. No, so, napakalayo sa mga competitors nga na mga dirt bike, no? Na parang kalahati lang yung price niya. So, ganun siya ka-affordable at this premium level of electric bike, no? So, come and visit us.